Eya Laure na ipit sa Cherry, di makakalaro for 1 year. Capital One, no comment kay Eya. Pero bugyan ka via subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. Tila nagkakaproblema na sa ngayon si Alas Pilipinas member Eya Laure dahil sa kanyang mga legal and contract complications sa kanyang kupunan na Cherry Tigo crossovers. Matanda ang ilang linggo na ang dumaraan ng request umano sa Eya na ma-release na siya sa Cherry kasama ang kanyang ate EJ upang makalipat ng kupunan. Ngunit mukhang hindi magiging madali ang prosesong ito. Ayon sa ulat ng iba't ibang sports site, binulgar na mahihirapan si Eya na basta-basta umalis sa Cherry dahil bayad na pala siya ng mga natitirang buwan niya sa kanyang kontrata. Ibig sabihin may tinatawag na non-compete. Kung ang isang player ay nabayaran na sa kanyang kontrata, dapat ay tapusin niya ng obligasyon dito at kung hindi rin siya makakalipat ng ibang teams. Ito ang komplikasyon na kinakaharap ngayon ni Laure na marami ng teams ang nanliligaw ng kanyang serbisyo. Ngunit di may isang katuparan dahil sa naturang patakaran sa kanyang kontrata. Dalawang paraan lamang ang maaaring gawin ni Laure. Una, tapusin niya na lang ang kanyang kontrata sa Cherry at maglaro for the remainder of the season. Ikalawa, dapat may isang team na willing mag-buyout ng kanyang kontrata sa crossovers at mapagkasunduan ng dalawang partido upang free to go siya and she can sign and play for other teams. Marami na tila umaayon kay Eya na mga fans dahil posibleng hindi siya makalaro for 1 year kung patuloy siyang maiipit sa Cherry. Ayon sa mga fans, free Eya Laure na, lalo na kung may team naman na kayang bilhin ang kanyang kontrata sa Cherry. Lalo pa ngayon na may isang teamang rumored na naliligaw kay Laure at ito ang Capital One Solar Spikers. Sa recent statement ng team owner ng Capital One, hindi rin siya nakakapag-comment sa naturang bulung-bulungan, lalo pa may mga legal implications pa ito. No comment muna on that, but of course, we'll talk more about that this season soon. Yan ang pahayag ni Capital One owner Mandy Romero. Kung walang maayos na usapan at kasunduan na mangyayari, malaki ang posibilidad na di makalaro ng isang taon si Laure sa PVL. Di rin madali na mabuyout ng kontrata ni Eya lalo pa kung totoo ang mga usap-usap na siya ang isa sa highest paid player sa PVL. For sure, malaking pera rin ang kailangang ilaan ng team owners upang mabili lamang ang tumbas niyang halaga. Samantala, ang teammate niya naman na si Buding Duremdes mukhang sure na rin ang pag-alis sa koponan. Unlike kay Eya, mukhang smooth ang transition ni Buding from one team to another kung magkataon. Ang matunog ngayon na next destination niya ay ang Team Petrogas Angels na perfect fit siya dahil kailangan ng Angels ng stable libero at kayang-kaya iyon ibigay ni Duremdes. And for sure, pag nasa Petrogas siya, magagamit siya ng husto ni Coach Koji. Muli, mag-aantabay tayo ng mga kumpirmasyon ukol sa mga balitang ito. So do not forget to support this channel. Please subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel.